Yo, what's up mga boss? At magandang araw ulit sa inyo. At meron tayong pasyente ulit dito sa ating shop. Meron tayong L300. Okay, ang L300 natin, ayun na naman syempre, laging problema ng L3, mahina ang lamig. Pero mga boss, nagawa na tong ating L3 at nagkaroon na sila ng upgrade na tinatawag nila mga bossing, no? Pero ang nakita ko na ginawa lang nila, same lahat, no? Nag-addition na lang sila ng condenser. So sa madalit sabi mga bossing, meron silang ginawa at nilagay na isang condenser. So tatlong condenser mga bossing ang nakakabit na. Pakita namin sa inyo. Okay, ang original nating condenser mga bossing, ito, isang maliit na ito at isang nasa gilid. Tapos mga boss, ang ginawa nila, naglagay sila pa ng isa sa gilid. Yan. Okay, ito naman maganda na to mga bossing. Bakit? High speed na rin yung pan, pero single wire lang o yung dalawang pirasong wire lang natin, no? At yung condenser niya medyo malaki na rin naman. So hindi na natin gagalawin yung isa na yan. Pero mga bossing, ang gagawin namin dito, tatanggalin na natin yung dalawang yan. At papalitan natin ng isa ring mas malaking condenser. Pangalawa, mga bossing, yung compressor niya na original, eto siya. Ito na ang tema mga boss, no? Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon ng additional na condenser yung iba nating mga gumagawa na ang compressor naman ay maliit. Para sa akin po, hindi ko naman kine-question yung ating ibang mga technician kung paano sila gumawa ng ating aircon. Pero kung effective mga bossing, hindi tayo kumukontra. Basta effective ang trabaho, maayos naman at napapakinabangan, walang issue sa atin, no? Kasi may kanya-kanya kaming paraan kung paano kami magpapalamig. Pero kung ako isusunod sa tama at yung nag-design ng ating aircon, dalawa lang ang condenser na nakabit. Ngayon, kung maglalagay ka ng panibagong condenser mga bossing, anong dahilan? So, dapat lakihan mo rin yung power ng compressor. Kasi, kahit pa paano, alam na nung engineer na gumawa yan mga bossing, na ang kapasidad ng compressor na to ay yung dalawang condenser. Ngayon, kung lalagyan mo ng isang condenser, ano kayang mangyayari? Baka mga bossing, ang power nitong compressor, baka lalong humina. So, hindi naman siya magiging malakas at magiging maganda kung meron pa siyang patatakbuhin mo pa yung isang condenser. So kaya ngayon ang gagawin namin, wala nang tatlong condenser mga bossing, dalawang condenser na lang, pero laminated at malalakas yung mga pan, no? At yung ginagawa na ng ating kasama doon sa ating pan mga bossing. Pasensya na kayo sa camera ko mga boss, cellphone pa rin ang gamit natin, so mag-upgrade tayo pag maganda na yung ating pambili. Okay, eto na yung kakabit natin, no? Kung mapapansin natin yung isa sa gilid, ganito na yung nakakabit, pero single wire lang yung sinasabi ko. Eto, tumira na kami ng 4 ng wire, tapos tinira na namin ng bago, mga boss, para at least mas komportable kami, no? Na hindi titigil or hindi bibigay kaagad-agad yung ating auxiliary fan. So yun yung setup na gagawin natin dito sa ating L300. At syempre, shoutout sa mahal naming Maynila. At syempre, shoutout sa ating counselor mga bossing. O yan, si Kaloy Castañeda mga bossing, ang counselor namin ng 6th district mga bossing ng Maynila. Okay, so mahal natin tong Maynila at dito tayo kumikita sa bayan ng Maynila, kaya shoutout sa mga mabubuti nating mga nagpapatupad ng ating syudad mga bossing. Okay, so ayun ang gagawin natin dito sa ating L300 na to, no, mga boss. At tingnan natin kung anong mangyayari sa lamig doon sa dalawang condenser lang at compressor mga bossing. Papakita namin mamaya yung compressor na ikakabit namin dito sa ating L300. Mga boss, at ang isang effective sa ating pagtatrabaho, hindi porke nagkaroon ka na ng condenser na maganda, tapos compressor na maayos, hindi mo na isasabay ang linya. Kaya natin pinupull down yung ating mga ibang pyesa para ma-flashing natin, matanggal natin yung lumang langis at ma-check natin yung expansion valve niya kung talagang good pa. Kasi may kanya-kanya pong trabaho ang kada pyesa. Okay? Compressor, taga-bomba, condenser, taga-salon ng bomba niya, pan, taga-tanggal ng init ng ating condenser, dryer, taga-sala, syempre expansion valve, taga-control ng freon para palamigin yung ating evaporator. So kung nasa tama silang lahat mga bossing, makakakuha tayo ng mas magandang lamig, no? Pero kung may isa dyan na sablay, kahit nasabihin mo na napakaganda ng condenser mo, napakalakas ng pan mo, kung mayroon namang problema yung expansion valve, hindi rin lalamig, no? Kaya kailangan sabay-sabay mga bossing, ayusin kung halimbawang kaya naman na lahat linisin, itama, mas mainam kung mas ganun ang gagawin natin, no?
Ito yung ikakabit natin compressor mga bossing. Ang maganda rito sa atin sa mga second hand natin na kinakabit, kagaya nito, nilinis muna natin to. Tapos ang gagawin namin dito, papalitan na namin ng o-ring. Bibiyakin na namin yan mga boss. Tatanggalin na natin yan para maunahan na natin na palitan ng goma. Kasi bakit? Kung second hand, matagal lang mga naka-stock yan mga bossing, yung goma niya sigurado ako na may magkakaroon na ng trouble pag napagana mo na ulit na uminit na yung katawan. So kung may mga corrosion na yan, pangit na yung goma, yung o-ring, pwede siyang sumingaw anytime pag nagamit mo na yung compressor. So kaya nilinis natin yan at tatanggalin natin at bibiyakin natin yung mga bossing. So yan yung ikakabit dito at ipapalit natin dito sa ating luma. Rotary type, piston type. Okay? So bubuksan muna natin to. Ito mga bossing, ito na yung ating compressor. Mukhang sariwa naman yung loob. So very good naman. Papalitan na lang natin ng mga o-ring natin yan. Ay mga o-ring natin. Para sigurado. Okay, evaporator natin mga bossing. Nilagyan na rin natin ng pumpaikot yan para sigurado nasa gitna lang ulit dadaan yung ating hangin. Syempre mga bossing, no? Tapos mga valve niya, mga bago na yan mga boss. At yung ating compressor. Okay, napalitan na natin ang o-ring yan at ito na nililigtas na natin. So meron akong 200 PSI. Wala namang lumalabas mga boss. So yun ang mga primary check-up natin kung kailangan natin testing kung may leak. Pero ang final pa rin mga bossing, ang magsasabi pa rin yan pag nakakabit na sa makina. Iba yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure kagaya ng refrigerant natin, no? Pero yan lang yung magagawa natin sa ngayon kung may leak o wala. Ay meron dito pero sa ano lang natin mga bossing, sa dugtungan. Yun. Pero dito sa katawan wala. Okay. Ito na mga bossing, nabuo na natin pati yung pulley. Mga boss, ang ating pulley kasi sa mga second hand natin, multi-group yan. So ang ginagawa natin, bumibili pa tayo ng bagong pulley para lang magkaroon tayo ng B-type na pulley, no? Kasi B-type yung sa atin. Ayan yung rig, ganyan kaliit. Ayan na. Piston type na mga bossing. Bracket ng ating compressor, nagawa na rin natin yan. Okay, kakasa na lang to. Very good. Siya pare. Okay. Ha? Ano? Andun sa computer. Wala eh. Okay, mga bossing, na-install na yung ating isang condenser dito sa kabila. So, wala na yung ating isang condenser dito sa harapan ng ating gulong. Okay, so wala na tatlong condenser mga bossing, ha? Dalawa lang ang condenser natin. Kailangan naman namin condenser kung good naman yung dalawa, no? Kasi tinitingnan natin yung position ng ating compressor. Okay na yan. Ano bang kulang? Host na lang. Okay. Mga bossing, nakapag-load na tayo ng Freon. Ito ang gustong-gusto natin sa ating setup, no? Ang baba ng ating low side, pati high side natin walang 200. Although mga bossing, wala ng araw, alas 4 na. Pero, kahit pa paano, nakitaan natin agad siya ng magandang reading. Okay, pati pan, malalakas mga boss. Very good yung ating pan. Tapos, testingin natin yung lamig. Pero sa ganyang reading mga bossing, sigurado ako, maayos na maibibigay niyang lamig dyan. Okay, testing tayo. Okay, mga bossing, testing tayo ng lamig. Meron na tayong 11.6. Gumagalaw naman mga bossing. So, tingnan natin kung hanggang saan tayo makakakuha. So, dapat at least man lang makagis tayo mga boss. Para at least makita natin kung lalaban tayo sa araw, no? Okay, palagay ko kaya mga bossing kasi gumagalaw naman yung ating lamig. 10.9. Tingnan natin yung likod natin mamaya mga bossing kung hanggang saan. So 10.9. Parang hindi na gumagalaw 10.9 mga boss. Pero kahit pa paano mga bossing sa L300, makakuha tayo ng GIS 11. Para sa akin very good na yan, no? Malamig na yan mga bossing. Pero syempre mas maganda kung bababa pa ng mas mababa.
Para at least komportable. Pero mga bossing, papalagyan ko 'to ng ano. Ang init dito. Kaya na natalo yung ating aircon dahil dyan sa singaw na galing sa makina. O kaya nyo namang mag-gis mga bossing, pero ngayon wala, 11. Nag-11, 10.9 lang yung pinaka, wala na. 10.9. Okay, tingnan natin yung likuran. Okay, tingnan natin kung parehas ba ng lamig yung likod sa kaharap. So, 12, 11.9, 11.6. Baka mas malamig pa yung likuran mga bossing Mas malamig nga mga boss. Bakit? Kasi unang-una yung init ng ating makina nandun sa ating harapan nag-0.9 na, 9.8. Kasi yung may bukas pang electric fan, yung lamig na galing sa harapan, hinihigop pa ng ating electric fan nila rito, nakabukas sa likod mga bossing 9.5, samantalang sa harapan 10.9, no? Pero bumababa naman. Okay, so para sa akin mga bossing, maganda talaga yung ganong setup na ginagawa, no? Hindi natin kailangan ng 3 condenser kung hindi naman effective, no? Mas effective pa sa atin yung 2 lang pero may laman. Tapos yung 3 kasi mga bossing, tatakaw pa tayo sa maintenance, 3 pan pa ang kailangan natin. Hindi ka mukha ng 2 lang yung pan natin, no? Okay, ayun lang mga bossing at paobserbahan ulit natin to. Pero hindi ko papakuha ngayon mga bossing, alas 4 na Hindi ko papakuha ngayon, gusto ko siyang obserbahan bukas. Kasi malapit lang naman to mga bossing. Manila kasi to, Manila area rin tayo So, bukas na natin yan pakuha, tapos testingin natin lang araw ulit para makita natin yung rating kung ano yung makikitang makukuha pagdating ng mas mataas pa yung init ng araw, no? Saka yung ating upuan mga bossing, papalagyan ko pa ng insulation. Saka ito, nire-request natin to mga boss na lagyan nila ng rubber. Tapos kung meron pa silang pwedeng ilagay na siding, kagaya ng ating siding sa harapan, mas mainam para at least kasi tao daw ang sinasakay dito, hindi naman na mga pangarga. Kaya kung malalagyan natin yan ng insulation, siding, mas lalamig pa yung aircon natin mga bossing. Okay, at natutuwa ako dahil yung likod mas malamig sa harap. Subo nga ulit natin kung gaano kabilis. So ilang minuto bago siya bumaba. 17, 16, kasi kanina 9.5 ba? 13, 12, 11. Ayun, mga baba talaga mga bossing. 10.9, yan lang ang lamig sa harapan 10.8, 10.7. Basta very good na yan. Huwag na natin pababayin doon. Okay, yun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. At syempre, ingat lagi. God bless sa ating lahat. Mabuhay tayo mga bossing.